ng maliligtas. Ano kaya ang gagawin sa mga taong tumatanggi na maglingkod sa Panginoon? Praise God. Matakot tayo sa Diyos. Amen. At sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At sumamba sa kanyang banal na pangalan. Praise God. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid bilang respeto sa salita ng ating Panginoon. Sa Judges chapter 6 verse 14 o Judges chapter 6 verse 14. At tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, yumakon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? Kaya yung question mark yan, hindi ka ba tinawag ng Panginoon? Hindi ka ba sinugo? Hindi ka ba in-encourage ng Panginoon na yung kalakasan mong ito ay ibigay mo sa Diyos? Amen. Ang kalakasan mong ito, yung buhay mo, ibigay mo sa Panginoon. At ang buhay natin na isa, ialay natin sa Diyos bago natin ipikit ang ating mga mata at bago magpantay ang ating mga kamay at paa, maglingkod tayo sa Panginoon. Yes. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Taas natin ang ating mga kamay. Tayo lang ay umupo mga kapatid. Pikit natin ang ating mga mata at isipin natin ang ating Panginoon na nasa langit. Dakilang Diyos, aming Panginoon Hesus, Ikaw ay nasa langit. Amen. At narito, Panginoon, alam mo ang lahat ng mga bagay. Amen. At nakikita mo ang lahat, Panginoon. At presente ka sa lahat ng lugar. Yes, Lord. Ang aming puso, ang aming isipan ay aming hinahandog sa iyo. Amen. Ang aming isang buhay ay aming ibinibigay sa iyong mga kamay. Tanggapin mo ang aming handog sa umagang ito, Panginoon. Ang aming papuri, ang aming pagsamba, at pasasalamat sa mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang pagkabasa ng iyong salita, Panginoon. Kasihan mo ng Holy Spirit Hallelujah. at maging ang iyong likod na gagamitin, puspusin mo ng karunungan na nagmumula sa iyo. Tagasalita, tagadala ng iyong mensahe sa iyong mga anak na makikinig ngayon ng iyong salita. Buksan mo, Ama, ang kanilang mga puso upang pumasok ang salitang ito sa kanilang mga buhay. Buhay ang iyong utusan, Panginoon. Salamat, Panginoon, punasan mo kami lahat ng banal mong dugo. At ang mga anak mo ngayon ay pagpalain mo ang bawat isa. Maraming salamat. Itong aming dalangin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Praise God! Praise God! Pagpapakan natin ang malakas ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! 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 At bago kayo umupo, ilagay ang kamay sa dibdib. At tingnan mo yung katabi, at sabi mo sa kanya, pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Peace be with you. So, wala na magkakwentuhan, mga bata, makinig. Dahil mas mahalaga ang salita ng Panginoon. Mamaya na kayo magkwentuhan. At meron pang bakanting mga upuan dito, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Gideon, hindi ba kita inutusan? Tinignan siya muna ng ating Panginoon dahil merong qualification bilang isa. Kaya makinig tayo mabuting lahat, mga kapatid, kung ano ang qualification as a leader. Lahat tayo ay dapat mga leaders. Yes. Leader of leaders.
Kaya ang sabi ng Panginoon, muna siya ng Panginoon. At sinabi, nung makita niya na kaya ng Panginoon gawin, ang sabi kay Gideon, yumaon ka sa kalakasan mong ito. At iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Dahil ang Israel ay sinakop ng Madian. Hindi basta-bastang kayang sakupin ang bayang Israel. Hindi. Kung bakit nasakop ang Israel dahil sa kanilang mga pagkakasala. Amen. Humiwalay ang Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang kasalanan. Yung idolatry. Yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung isa sa kinabubuotan ng Diyos. Kaya humiwalay ang Diyos sa bansang Israel at nasakop sila ng Madian. Hindi ba kita sinugo? Kaya ito ang sinabi, ang turing ng Panginoon sa kanya. Kaya mga kapatid, becoming a leader in our church is more important, for it is in higher level. Mas mataas ito. Kahit na government leader ka, pero ang pinag-uusapan nito ay Kingdom of God. Ang leader natin mayroong katapusan. Pero ang leader natin sa itaas, walang katapusan. Walang hanggan. The Kingdom of God. Kaya lahat tayo mga kapatid ay leader of leaders. Amen. Kaya lang walang sumagot. Magbibigay ako ng premyo. Pero walang sumagot hanggang ngayon. Becoming a leader. Lahat tayo ay mga leaders. Amen. Ikaw na tatay o nanay, leaders ka ng iyong mga anak. At dapat modelo ka. Naipapakita mo kung sino ka sa iyong mga anak. Kapag ang anak ko nasa labas ng bahay at nagmumura, ganoon ang nanay. Tingnan mo anak nyo, gugulatin pag namura yan, dahil niya sa akin. Kung ano yung kilos nila, yun ang kilos ng kanilang parents. Kung anong ugali nila, samantalang bata pa sila, mga kapatid, pwede pang, kasi yung bata may sariling attitude yan. Pero iba na kapatid na at nakuha pati ang kilos mo, ugali mo, mabuti sana kung mabuti kang magulang. Nakikita sa iyong pamilya. Becoming a leader in our church is more important, for it is in a higher level. Na level, mga kapatid. God wants you to be useful person in His kingdom. God wants you to become a great leader in His kingdom. And in this country. Kaya dapat yung leader natin, mga Kristiyano. Pero hindi talaga mangyari, mga kapatid, dahil nakahula na sa Bible, yung mga mumuno ay mga masama. Kahit na si Trump na ang sabi niya, ang Diyos niya ay, ang boss niya ay ang Diyos. Kung ano nakahula sa Bible, yun na talaga mangyari. Kaya naman ngayon si Biden, at nagpuprotesta siya. Kailangan maganap ang Biblia. In the last days, magkakaroon talaga ng uupo talaga si Antichrist. At walang kingdom ngayon na papaunlad. Lahat papalubog na ang mga economy. Na nakawalan na yun. Ang susunod sa virus na ito ay Great Tribulation o mga kahirapan pa. Kaya paghandaan natin. Pero dapat, bago mangyari yun, wala na tayo dito. Pag naiwan ka, huwag ka na tumawag. Wala rin kabuluhan ng pagtawag sa paggabal natin, Panginoon. Pag hindi ka nakasama, wala na kabuluhan ng pagtawag. Every member is a leader of leaders. Lahat tayo dapat merong mga cell group. Mayroong Bible study. Sa pagkabila ng crisis,
Kailangan nila ng Word of God, pero wala tayong ginawa. Ibis na gagawin ka, ikaw ang nanghina. Sa panahon ng crisis, kailangan nila ng Word of God para ma-encourage sila. Pero tayo mismo nanghina. At yung kasabayan ninyo, marami nang nalaglag. Pero ikaw nagpatuloy ka. Pero ano ang ginawa natin? Every member is a leader of leaders. Lahat na rito dapat hindi lamang tayo taga-upo. Dapat tayo ay leader ng mga leaders. Ibig sabihin mga kapatid, kapag may mga grupo kayo, mayroon kayong Bible study, pinapasimulan mong ikaw ay leader. Amen. At yung cell group mo mga kapatid, ay dumami yan at nagkaroon ng mga cell group. Ikaw ay leader ng mga leaders. Amen. Yes. Dahil yung mga cell group mo naging leader lahat. Kaya ikaw na leader, ay leader ka ng mga leaders. Kaya every member is a leader of leaders. Palakpakan natin ang ating Panginoon na kapatid. So wala pa yung title ko dyan. How will you become a great, useful leader in the church of the Lord? Ilan na rito maraming bunga? Ilang taon ka na sa Panginoon? Sino yung walang bunga? Sige, sino yung walang bunga? Taas ang kamay. Okay? Dahil ipag-pray natin yan sa Panginoon na magkaroon kayo ng bunga. Amen. Kapag wala kang bunga, ito ang nakakatakot. Yung puno ng igos ay nirebuke ng Diyos kasi walang bunga. At nung nirebuke niya natuyo, ito, at namatay. May danger sa'yo pag wala kang bunga. Ang danger sa'yo, puputulin ka. Dahil walang pakinabang ang branch sa'yo at hindi ka namumunga. Ang gagawin, putulin yan. Dahil hindi ka namumunga, putulin yan. Pag natuyo yan, ihagis sa puno. Diyan na mapagay ang mga tuyong branches. Pero pag may bunga ka, lalo kang pagpapalagi ng Diyos, lalo kang iingatan ng Panginoon, yung dugo ng ating Diyos nakapahid sa iyo. Kaya kung bakit ka nito, dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Habang mayroon ka pang hininga o buhay, dapat magbunga ka. At ito na yung paraan, yung ating paraan para tayo ay magbunga. Kailangan mga kapatid, lahat na sa church na ito ay mayroong cell group o mayroong tinatawag na Bible study. Pero sa sarili ninyong tahanan, nakikita ko mga kapatid, wala lang devotion. Doon pa lang bagsak na ang inyong at yung inyong grado sa Panginoon. Pamilya mo, hindi mo tinuturuan ng Word of God. Hindi mo sinisel group. Iba ang yung ginagawa na ikaw ay nag-cellphone. Hindi cell group. Cellphone. Paano ka magbunga kung ang lagi mong hawak ay cellphone? Hahanapan tayo ng Diyos ng bunga. Hahanapan tayo lahat ng Diyos ng maraming bunga. Pag hindi ka ng bunga, nakita mo sarili mo unti-unti kang nawawala. At isang araw, wala ka na. Hindi na makita ang presensya mo sa simbahang ito, mga kapatid. Kung nais mong lumago ka, maghanap ka ng isa-cell group mo. Amen. O ng Bible study. Dahil muna natuturo ka, pinapalakas mo ang iyong sarili. So, ang topic ng ating Panginoon ay ang uri na leader na nais ng Diyos. May nakasagot? Wala? Ang uri na leader na nais ng Diyos. Kaya, yung Israel ay nasakop na ng Madian. At lahat ng mga pag-aari ng Israel ay kinuha na nila. Pero sa panahon na yan, mga kapatid, bumibig ang Israel sa Diyos. Tandaan natin palagi, mga kapatid,
mahina. Kahit na tayo ay parang palubog na. Marami ng bagyong dumaan sa atin. Ang tawag mo sa Diyos ang nagbibigay sa iyo ng panibagong lakas, sapagkat ang panalangin ay makapangyarihan na tinutunog ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kay Francis ka, manalangin ka sa Diyos. Ang sasagot sa iyo ang ating Panginoon. Nasa crisis ka na wala ka pang prayer. Kaya ang Israel umibig sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang gusto lang talaga ng Diyos, magpakumbaba tayo. Yes. Ilang taon na hindi tumawag ang Israel sa Diyos, kaya ang Israel ay sinakop ng Madian. Pero nung tumawag ang bayan ng Diyos sa kanya, tumawag sa ng isang tao na ang pangalan ay Gideon. At ito ang nagligtas sa Israel. Ang uri na leader na nais ng Diyos. Ano yung mga nais ng Diyos? Dapat yield to the calling of God to be a leader. Build an altar to God in your life. Follow God's changes and maintain a growing faith in God. Palakpakan natin ang ating Panginoon na kapatid. Ito ang mensahe niyan. Yield to the calling of God to be a leader. Tinawag ng Diyos si Gideon. At ano ang sabi ni Gideon, mga kapatid? Ito ang kanyang sinabi. At tininan siya ng Panginoon at sinabi, yumaon ka sa kalakasan mo ito, at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? Ano ang sabi ni Gideon? At sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paano ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angkan na siyang pinakadukha sa Manases. At ako ang pinakamaliit sa bahayan ng aking ama. Meron siyang explanation sa pagtawag ng Diyos. Parang, hindi ako pwede, Panginoon. Mahirap lang ako. Maliit lang ako. Nagagrab lang ako. Construction worker lang ako. Paano akong magtuturo ng iyong salita? Hindi ba alam ng Diyos kung sino ka? Ano sabi ni Moises? Panginoon, utal ako. Anong sabi ng Diyos? Sino ba ang gumawa ng bibig mo? Sino ba ang gumawa sa'yo? At sino ang tumawag sa'yo? Kaya minsan tayo nagdadahilan eh. Mangarap ka ng live streaming sa prayer meeting. Kinakabahan ako, pastor. Bakit sino ba hindi kinabahan sa atin? Hindi ba kita sinugo? Alam niyo, paalag kayo kasi gusto kong yung inyong karunungan may labas niyo yung talent ninyo. Huwag lang kayo tumambling doon sa kabila, sa harap ng kamera. Huwag lang kayo mag-tiktok doon. Baka yung pinagturo ko tayo ng Mordogan, nag-tiktok ka. So mapapalad kayo kasi ginagamit kayo sa church na ito. Ang gusto ng Diyos, kayo ay leader ng mga leaders. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Alisin mo ang takot sa iyo. Dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo para mangaral. Amen. Hindi si pastor. Ginamit lang si pastor, mga kapatid. Ang testimony nyo, salamat pastor, ginamit mo. Di ba ang ganda nun? Yes. Lahat tayo ay leader ng mga leaders. Pero minsan, pastor, hindi ako grade 1 lang ako eh. Wala akong natapos wala akong pinag-aralan. Hindi, pastor, hindi ko kaya yan. Marami kang dahilan.
Pero sino ang tumawag sa iyo? Ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, ang tumawag sa iyo para ipangalan mo ang Kingdom of God. Kaya huwag kang, Praise God. mga kapatid, huwag kang tumalikod sa tawag ng Diyos. Hindi ba kita nilagay dyan? Hindi ako ang naglagay sa inyo sa lugar na yan, sa upuan na yan, mga kapatid. Hindi ako ang tumawag sa inyo. Ang tumawag sa inyo ay Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan Diyos. Kaya ka nariyan dahil sa salita ng ating Panginoon. Amen. Panindigan mo ang pananampalataya mo. Right. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, as a leader, ipakita mo mayroong kang kabanalan. Kahit sino ang kausap mo, kahit na maganda pa ang offer sa iyo ng trabaho at nakapantalon ka, tanggihan mo kung makakasama sa pananampalataya mo. Yes. Amen. Amen. Lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, mabuhay ka na may kabanalan. Tayuan mo ang ating doktrina, ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Huwag mong ikaila ang Panginoon dahil sa pera. Yes. Sino ang tumawag sa iyo? Ang Diyos na may-ari ng lahat ng kayamanan sa langit, maging dito sa mundong ito. Kanya lahat ng bagay. Amen. Tapos, magbawal sa iyo yung palda, nakapantalon ka. Sino ang susundin mo? Siya o ang boss natin sa langit? Minsan dahil nakita natin yung kinang ng pera, ang laki ng sahod ng pastor, sa Sunday hindi mo na ako simba. Sino ang susundin mo? Sino ang boss mo? Ang boss mo pansamantala lamang, pero ang Diyos natin, ang boss natin sa langit, pag walang hanggan, sundin mo kung ano ang inuutos sa iyo ng ating Panginoon. Jesus, hindi ba ka inutusan? Panginoon, ako yung pinakaduka, pinakamaliit. At sa angkan ng Manases, kami ang pinakamahirap. Higit sa lahat, ako ang pinakamaliit. Walang dahilan kahit na 3 feet ka, basta ginamit ka ng basta ginamit ka ng Panginoon, huwag ka nang tumanggi. Yes, Lord, ikaw ang gusto eh. Yes. Kalapakan natin ang Panginoon. At ang sabi ito, mga kapatid, don't resist the call of God. Huwag ka nang tumanggi. Yes. Kaya ka tinawag ng Diyos dahil may tiwala sa iyo ang Diyos. Amen. Kapag sinabi ni Pastor, maaga kayo every Sunday, mga worship team, sumunod kayo. Yan ang calling sa iyo ng Panginoon. Nasa frontliners kayo. Walang malilate na mga leaders. Kahit na yung mga disciples, lahat tayo dito, mga kapatid. Walang member ng church. Lahat tayo ay mga disipulo ni Kristo. Higher level tayo, mga kapatid. Sa church na ito, walang miyembro. Lahat ay leader ng mga leaders. At lahat tayo ay mga disciples ni Kristo. Amen. Huwag mong i-resist ang tawag sa iyo ng Diyos. Huwag mo sabihin, meron na akong church na natin na doon. Huwag yung, mga kapatid. Ang lugar na ito ay church ng Panginoon. Pinapakain tayo ng salita ng Diyos. Huwag mong i-resist ang calling sa iyo ng Diyos. Kapag tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka na lang sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos, mga kapatid. Amen. Huwag ka nang magdahilan. Kaya nating lahat yan, mga kapatid. Natural lang sa tao ang minsan kabahan at mautal. Pero tandaan mo, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Lahat tayo ay leader ng mga leaders. Don't excuse yourself from the call of God. Kung ang amo mo ay hindi mo iniindian, oh bro, wala naman si pastor mo, tagay mo na tayo. Malalaki ko sahod mo. Kahit gawin kong 800, tumagay ka lang. Wala naman si pastor.
Calling ng amo mo yun. Tandaan nyo mga kapatid, kapag ang boss mo tumawag sa'yo, mayroon siyang i-offer sa'yo para gawin mo yung mga bagay na hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Ino-offeran ka. Di ba ang offer na sanlibutan? Payamanin tayo. Alisin tayo every Sunday. Pero ang offer ng Diyos, every Sunday dapat nasa church. Amen. Sino ang boss mo? Dahil kung sino ang sinunod mo, iyon ang iyong boss. Huwag tayo mag-isip kapag pinatayo ka o mangaral ka ng salita ng Panginoon. Pastor, kinakabahan ako. Nakakaya. Lahat ng dahilan, ginagawa mo na. Pero kapag ginawa mo yung utos sa'yo at nagawa mo, nagtagumpay ka, di ba ang ganda ng pakiramdam mo, Brother German? Nung nakaraos ka, Brother Christian, di ba? 17 minutes, okay na yun. Nung makaraos, ay, salamat. Di ba nakakaya ka? Amen. Eh, kung tuloy-tuloy yan, paano wala na sa'yo yun? Amen. May mga talent tayong lahat. O kayong lahat may mga talent kayo. Huwag nyo itago. Lahat ng may espiritu ng Diyos may mga talent. Gamitin mo na yan. At huwag mo nang i-resist ang tawag ng Panginoon sa iyo. Sabi natin, Yes, Lord! Yes, Lord. Yes, Lord! Yes, Lord. Susundin ko Susundin ko ang iyong kalooban. ang iyong kalooban. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Kapag sinawag ka ng, Yes, Pastor! Sa atin maaga na kayo, Yes, Pastor! Okay. O una kayo malit sa atin, Yes, Pastor! Almost 2 hours lang tayo, mga kapatid. Kaya sabi natin kapag yung inasahan ka ni Pastor, Yes, Pastor! Kaya mo yan, may Diyos akong kasama. Amen. Build an altar to God in your life. Mahalaga yung altar natin. Mahalaga yung ating gampanin bilang mga anak ng ating Panginoon. Build an altar to God in your life. Gagawa ka daw ng altar. Ano altar ito? Kung ano yung nasa harapan mo, altar mo yun. Pero isa-isay natin, mga kapatid. Build an altar to God in your life. Anong sabi diyan, mga kapatid? Judges chapter 6 verse 24. Na magkagayoy nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag niya Jehovah Salud. Hanggang sa araw na ito ay nasa obra pa ng mga Abieserita. At ang sabi sa 25 at 26, at nangyari ng gabi rin yaon na sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may 7 taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal, yung Diyos-Diyosan, na tinatangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang Asera na nasa siping ngayon, at ipagtayo mo sa isang paraang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako. At kunin mo ang ikalawang toro at maghandog ka ng isang handog na susunugin, 10 ng kahoy ng Asera ang iyong puputulin. Sa 27 hanggang 28, nang magkagayoy, kumuha si Gideon ng 10 lalaki sa kanyang mga bataan, at ginawa ang ayon sa sinilta ng Panginoon sa kanya, at ang sabayan ng kanyang ama at sa mga lalaki sa bayan. Kaya hindi niya nagawa sa araw, ay kanyang ginawa sa gabi. At nang bumangon maaga ang mga lalaki sa bayan ng pinamagahan narito, ang dambana ni Baal ay wasak, at ang Asera na siping niyaon ay putol, at ang ikalawang toro ay inihandog sa dambana na itinayo. Sa 29 hanggang 30, at sila'y nangagsalitaan, sino ang gumawa ng bagay na ito? At nang kanilang usisain at itanong ay kanilang sinabi, ginawa ni Gideon na anak ni Joas ang bagay na ito. Nang magkagayon, sinabi kay Joas ng mga lalaki sa bayan,
Ilabas mo ang iyong anak upang siya'y mamatay. Sapagkat kanyang iniwasak ang dambana ni Baal at sapagkat kanyang pinutol ang Asera na nasasipi niyon. Sa 31 hanggang 32. At sinabi ni Diyos sa lahat na nakatayong laban sa kanya, ipagsanggalang ba ninyo si Baal? O iligtas ba ninyo siya? Yaong magsanggalang sa kanya ay papatayin, samantalang umaga pa. Kung siya Diyos na magsanggalang siya sa kanyang sarili, sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana. Kaya ng araw na iyon ay tinawag siyang Jeroboam, na sinasabi, magsanggalang si Baal laban sa kanya, sapagkat iniwasak niya ang kanyang dambana. Altar is for worship to God. Amen. Amen. Alisin mo yung altar ng mga Diyos-Diyosan sa iyong harapan. Yes. Dati, sumasamba ka sa Diyos na maliit, sa Diyos na malaki, sa Diyos na pinakamalaki, sa Diyos na kulay puti, sa Diyos na kulay brown, sa Diyos na kulay sunog, sa Diyos na mga negro, sa Diyos na mga ita. Marami tayong sinasamba. Kaya sabi, gumawa ka ng panibagong altar na kung saan ang Diyos ang iyong nasa unahan, ang Diyos ang iyong sinasamba, ang Diyos ang iyong pinupuri, at ang Diyos ang iyong pinasasalamatan. Yes. Tinanggal ni Gideon ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang harapan. Altar is for worship to God. Meaning, mga kapatid, ang altar ay palagi na sa ating unahan. Kaya ang sabi nito sa ating screen, demolish other altars. Ano yung mga dapat nating i-demolish? Ang TV. Mula umaga hanggang gabi, nasarapan mo yung TV. Dahil kung ano nasarapan mo, yun ang iyong nagiging altar. I-demolish natin ang TV sa ating harapan. I-demolish natin ang ating computer. Hindi naman masama yun, mga kapatid. But, seek ye first the kingdom. Amen. Amen. Lahat ng ito ay kailangan naman natin ito. Pero kapag ito ang altar mo sa umaga, sa tanghali, sa gabi, may diferensya sa'yo. Yes. Kailangan natin yan. Sa pag-isip sa umaga, imbis na computer ang nasa harapan mo, dapat ang nasa altar mo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kapag ang altar mo sa pag-isip sa umaga, pera kagad ang nasa isip mo. Yun ang altar mo. Trabaho, yun ang altar mo. Punta ka ng morning, yung altar mo. Dala mo yung altar mo kahit saan ka pumunta, sapagkat kung ano ang nasa unahan mo, yun ang magiging altar mo. Right. I-demolish natin ang lahat ng bagay na ito. But seek ye first the kingdom and righteousness and all these things, lahat ng pangailangan mo, lahat ng things natin, ay ibibigay ng Diyos. But seek ye first. Amen. Unahin natin yung altar ng worship, ng pagsamba, ng pagpupuri sa Diyos, ng devotion, ng Bible reading. Unahin natin na lahat ng ito, ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. I-demolish natin, mga kapatid, yung idolatry. I-demolish natin. Palitan natin ng altar ng salita ng Diyos. Sa inyong tahanan, hindi ko alam kung sino ang nag-nightly devotion sa inyo. Kung sino nagba-Bible reading, bago kayo matulog, isang grupo, isang pamilya, hawak kamay, nag-worship sa Diyos. Ang gandang tingnan. Natulog ka na lang, cellphone na nakatulugan. Natulog ka dahil sa pagod. Pero yung altar mo ay nawala. Bago ka matulog, dapat mayroon kang altar. Nag-worship ka,
Nagpupuri ka sa Diyos, nakatulugan mo, mga kapatid. At magkakaroon ng revelation sa iyo ang ating Panginoon. Kakausapin ka through dreams. Yes. Pero kapag ang altar mo ay idolatry, kasama mo yan hanggang sa iyong pagtulog. Sa panaginip mo, nandoon yung isip mo karnal. Dahil kung ano nakatulugan mo altar, yun nasa isipan mo. Tulog ka na yung diwa mo, buhay na buhay. May kasama kang babae sa panaginip mo. Dahil yun ang naging altar mo. Nakatulugan mo yung ML. Natutulog ka na yung daliri mo, gumagano'n pa. Yun ang altar mo. Pero nakatulugan mo na nag-worship ka sa Diyos. Mga kapatid, sa isip mo, habang tulog ka, nag-worship ka sa Panginoon, umiiyak ka. Yun ang tunay na altar. Yun ang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya dapat mga kapatid, ito yung mga leaders na nais ng ating Panginoon. Mag-i-demolish mo yung mga altar ng mga TV, computer, bago ka matulog, dapat nag-devotion kayo. Came to altar every day. Devotion. Bible reading. Bago ka matulog, kahit na pagod ka, manalangin ka sa Panginoon. Sasamahan ka hanggang sa iyong panaginip. Devotion, Bible reading, worship, pray. Then kapag nakatulog ka, wala ka na dapat alalahanin. Kasama mo ang ating Panginoon. Pangatlo, follow God's changes. At napakita ang hell ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ikaw, lalaking makapangyarihang matapang. From a father to a mighty warrior. Para sila sa Panginoon, lalo na kami. Mahirap lang kami. Sabi ni Gideon. Saan ka namin ako pa yung pinakamaliit? Mahirap lang kami. Hindi ba kita sinugo? Dapat makapalit. As a leader, yung iyong personality ay nababago. Amen. Kaya lahat ng mga kapatid sa lugar na ito, yung mga babae dapat hindi na nagpapantalon sa labas. May nakikita pa ako. Lumalabas, may ibinigay sa aking na mata ng Panginoon. Nakita ako na nakapantalon sa labas, babae, naka-short, babae, tanggalin mo na yan. Baguhin mo ang iyong personality. Kapag tinawag ka ng Diyos at hindi na bago ang buhay mo, may diferensya. Hindi sa Diyos sa'yo. Lumakad kayo may kabanalan. Kapatayan natin ang kabanalan. Huwag tayong paligaw. Kaya sabi sa devotion, huwag kang lumakad sa payo ng masama. Yes. Hindi ako nagpayo ng babae magpantalon sa lugar na ito. Yung boss mo nagpayo ng pantalon, mas sinunod po siya kaysa yung sa boss natin. Huwag kang magpantalon pag sa labas. Dahil kung ano ka, yun ang attitude mo. Yun ang ugali mo. Huwag kang lalabas na naka-short. Dahil exclusive ang ating kabanalan para lang sa Panginoon. Huwag natin tatanggalin ang holiness. Huwag mo sabihin, baptize ka in Jesus' name pag wala kang holiness. Hindi ka makasama. Ipamuhay natin, ang sabi sa presbyter, ipamuhay natin ang holiness. Kaya mga babae, huwag na huwag kayo magpapantalon sa labas. Kahit na yung mga pantulog, pantalon pa rin yan. Huwag kayong magpipicture na nakapantalon kayo. Lalo na sa mga leaders. Pag may nakita ang pantalon kayo, dyan ka muna, hindi ka muna pwedeng tumayo sa pulpit. Pag nakita ng Panginoon na hindi ka sumusunod sa leader mo, paano kang ilalagay dyan na ikaw ay masumayin? Hindi ka gagamitin ng Panginoon. Dito, leader ng mga leaders. Ang gustong magpagamit sa Diyos, gagamitin ng Panginoon. Yes. Pero yung ayaw sumunod sa holiness, hindi gagamitin ng ating Panginoon. Kaya alalan sila, ito yung nais ng Diyos na uri ng leader ng mga leaders. Personality. Kailangan mga kapatid, yung dati nating personality, alisin na natin yun. Gawin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Sa mga lalaki,
Hindi rin pwede ang mag-short sa labas. Dahil ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Dapat tinatabunan natin yung templo ng Diyos, dapat tinatabunan natin. Dinadamitan natin. Huwag na huwag kayo mag-short sa labas. Lalo na yung mga leaders. Sumunod kayo sa utos ng ating Panginoon. At ang Diyos ay pagkapalain kayo. So, kailangan ng personality, yung karakter natin, yung pagkatao natin dapat nababago. Ang sabi ni Paul, mga kapatid, yung aking katawan na panglabas ay pahina ng pahina. Pero yung aking pagkataong loob ay palakas ng palakas. Amen. Kung ang katawan natin ay pahina ng pahina, palakasin mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Palakas ng palakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Bagamat pahina ng pahina ang ating pisikal na katawan. Pinapalakas natin yung ating spiritual, hindi yung physical. Ingatan natin yung ating kaluluwa. Caretaker tayo ng ating kaluluwa, mga kapatid. May kaluluwa ka na hindi namamatay. Pag hindi mo yan dinala sa gawain ng Panginoon para makakain ng Word of God, magugutom at magugutom yan. Merkules, usapan na 7. Pero walang dumalo, maliban sa 2. Hindi sila nagkasala, kayo ang nagkasala. Dahil inopen ko kung anong oras kayo ang nagsuggest, hindi naman kayo dumalo. So tuloy-tuloy ang ating discipleship every Wednesday, 7 to 8:30. Amen. Habits, yung ginagawa natin dati, ibahin na natin, mga kapatid. Yung habits ni Gideon na dati ay nagtatanim. Farmer siya, nagtatanim siya, pero ang habit niya na ngayon ay walang iba, kundi ang paglingkuran ng Diyos, yung tumawag sa Kanya, kundi ang maglingkod sa Diyos at iligtas ang bayang Israel. Ito na kaya naging habit, mga kapatid. Amen. Palitan natin yung habit. Yung habit na hindi maganda, palitan na natin na mabuting habit, mga kapatid. Amen. Forget your own identity. Depart from carnality. Alisin na natin yun. Baguhin na natin yung ating sarili. Ayusin natin, mga kapatid. Ito ang mga leaders na nais ng ating Panginoon. Pang-apat, maintain a growing faith in God. Isang linggo, kakain ka, Sunday lang. Tapos wala na. Hindi ka dumadalo ng Merkules, hindi rin tayo nanonood ng live streaming ni Pastor, ng mga kapatiran. Ano ang kinain mo sa loob ng isang linggo? Sunday lang. Merkules, puro ML. Imbis na may live streaming, ML. Nakikita ko sino lang yung nanonood. So wala, mga kapatid. I-maintain natin na lumago ang ating pananampalataya sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, hindi ito comics. Ang salita ng Diyos ay bago araw-araw. Hindi siya naluluma. The more na yung palagi ang binabasa mo, mayroong mensahe sa iyo ang ating Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, ito yung pinakamabiling aklat sa buong sali ng lahi, sapagkat ang salita ng Diyos ay ginasihan ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi siya naluluma. Yung salitang ito, pag pinapasok mo sa iyong puso, pinapasok mo ang Diyos sa puso mo. John chapter 1 verse 1. Nang pasimula siya ang salita. At ang salita ay sumasa sa Diyos. At ang salita ay Diyos. Isang Diyos. Ang Diyos na ito ay salita. At ang salita mismo ay Diyos. Sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita, ang Diyos. So kung ano ang nilagay mo sa puso mo, yun ang pinapapasok mo. Yun ang nagiging character mo, personality mo, yun ang lumalabas. Pero kung ang salita ng Diyos, nakatulad kay Gideon, Panginoon, maliit lang ako, farmers kami, pero sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. Yung altar ni Baal, winasak niya yung mga Diyos-Diyosan at naghandog siya ng worship sa Diyos, sapagat ang Diyos ang tumawag kay Gideon. Ikaw, tinawag ka ng ating Panginoon, hindi ang tao ang tumawag
Walang dahilan para tumanggi ka sa panawagan ng ating Panginoon. Like Gideon, wala ka lang siyang kaya. Pero kapag ang Diyos ang tumawag sa'yo, huwag kang magdahilan. Huwag kang tumanggi. Nang magkangayoy, si Jeroboam na siyang Gideon, at ang buong bayan na kasama niya ay bumangon maaga at tumanong sa bukan ng Harod, at ang kampamento ng Madian ay nasa dakong ilagaan nila. Sa dako roon ng Moria sa Libis, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin, upang aking ibigay ang mga Madianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin, na sabihin aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. At ang sabi, kaya't ngayon yumangon ka, ipagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan, na iyong sabihin, sino mang matakutin. At ang panginig ay bumalik at umihit mula sa bundok ng Galaan. At bumalik sa bayan ang 22,000 at naiwan ang 10,000, 32,000. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusugin mo sila sa tubig, at dooy aking susubugin sila sa iyo. At mangyari na sinumang aking sabihin sa iyo, ito sumama sa iyo, yaon sumama sa iyo, at sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo, yaoy huwag sumama sa iyo. So ayaw ng Diyos, na dahil sa dami ng tao, baka ang Israel magmalaki. Kaya binawasan pa yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa gayon kanyang nilusong ang bayan sa tubig. Sinabi ang Panginoon kay Gideon, bawat humimot sa tubig ng kanyang dila, ay gaya ng pag-ibon ng aso, ay iyong hiwalay. Gayon din ang bawat yumukong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig, ay 300 lalaki. Ngunit ang buong labis ng bayan ay yumukong lumuhod upang uminom ng tubig. May sinasala. Kaya ang leader, dapat sinasala ng ating Panginoon. Yung nakita 32,000, una sinabi yung mga matatakotin, umalis na, umuwi na. At umalis mga kapatid, ang 22,000. Natira ay 10,000. At sinubok pa sila ng ating Panginoon. Subukin mo. Lahat ng 10,000 ay pumunta sa ilog. At yung iba ay uwaw. At yung kanilang muso ay ginudgod doon sa tubig para makainom. At nakita ng Panginoon, lahat ng humimod ng tubig, palisin mo, palayasin mo, hindi karapat-dapat. At ang nakita mo, yumuko ng dahan-dahan, at yung kamay inilagay sa tubig, at uminom ng dahan-dahan, yun ang itira mo. 300 ang natira. Amen. Ilan ang nawala, mga kapatid? 32,000. So ang nawala na sa mga 29,000. 300 lang yung natira, mga kapatid. Sa isang digmaan, kailangan makita mo kung sino talaga yung well trained. Sa panahon nila, mga kapatid, kahit na yung buhok lang, pag pinanay, katamaan yan. Ay sabi ng Bible, ganun sila katindi, mamana. Kaya bawal talaga tumalikod. Dahil sa panahon ng giyera nila, ang mayroon lang mga sandata yung harapan lang. Yung likod, open. Bawal tumalikod. Yes. Pag tumalikod sila, sigurado patay na sila. Amen. Dahil matindi yung mga mamana. At bago uminom sila, mga kapatid, habang niyuko nila ang kanilang ulo, ang kanilang paningin nakatingin sa malayo at hindi nakatingin sa tubig. Habang nakatingin sila sa malayo, yung kanilang kamay lagay sa tubig at yung tubig nila sa kanilang bibig. Yung nakita ko nun, ipunin mo sila ang aking makasama. So ayon ng Diyos na mga leader ng mga mahihina, hindi gumagamit ng isipan, hindi gumagamit ng utak, mga kapatid. Di bali kumita ng pera, di bali mapahama, basta kumita lang ng pera. Ito yung mga leader na ayon ng ating Panginoon. At sinasala ng Diyos ang mga leader. Yung 300 nakita ko, sila ang yung iwan. At sa mamamagitan nito, lulupigin ko ang bansang Madian.
kapatid, ay niligtas ni Gideon sa pagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki, na umimot ay ligas ko kayo, at ibibigay ko ang mga Madyanita sa iyong kamay. At babayaan mong ang buong bayan ay umaon sa bawat isa sa kanyang dako. Sa gayoy, nagbaon ng bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at ang kanilang mga pakakak, at kanyang sinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel, na bawat isa ay umuwi sa kanya-kanyang tolda, ngunit pinigil ang 300 lalaki at ang kampamento ng Madyan ay nasa ibaba ng libis. Your faith must always develop and grow. Dapat lumalago yung ating pananampalataya. Habang nakikinig ka, dapat lumalago ang iyong pananampalataya. As a servant ng ating Panginoon, leader ka. Leader tayo ng mga leaders. Tayo ay hindi miyembro, mga kapatid, ng church. Tayong lahat ay mga disciples ng ating Panginoon. Amen. Tinitrain tayo ng Diyos para ipangaral ang kanyang salita. Expect, challenge, bigger challenge, build bigger faith. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, lumalago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ay isang araw, gagamitin ka ng Diyos as a leader of leaders. Palapakan natin ang malakas ang ating Panginoon. So ano ang gamit ng Panginoon doon? Pakakak lang at saka yung tabak lang. Humiyaw lang sila ng malakas. Tandaan natin, mga kapatid, ipinaglaban ng Diyos ang Israel na hindi gumamit ng tabak. Sigaw lang. Ang tabak ni Gideon, yun lang sinigaw nila eh. Ang Diyos at ang tabak ni Gideon at ang lahat ng mga Madyanita, yung kanilang mga sundalo nagharapan eh. Nagharapan. Sabi ng Bible, nagharapan sila. At yung bawat isa, pinatay yung kanilang sariling mga hukbo. Yung sandata niya nakatutok sa kanya, yung sandata niya nakatutok sa kabila. At silang lahat nagpapatayan. Ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya kung tayo man na merong crisis, tanda natin, ipinaglalaban tayo ng ating Panginoon. Amen. At ibibless tayo ng Diyos kung susundin natin ang kanyang kalooban. Yes. But seek ye first the kingdom. Katulad ni Gideon, nagtagumpay sila hindi sa pagitan ng tabak. Nagtagumpay sila dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo lahat ay tumayo, mga kapatid. So hindi sa pagitan ng lakas ang trabaho pagpapalain ka ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, pagpapalain ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God.